daigdig ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Kaibigan. Dark Alas kababalaghan, fiction, comedy, drama, aksyon, suspense, horror, and love story. Alias Batong Buhay, Chapter 38. Balete at ang Punong Tuod. Pag-uwi ni Bato ng kanilang bahay, pinagalitan ito ng kanyang tiyahin dahil nag-alala ito nang hindi nakauwi si Bato nung gabing nagdaan. Saka natatakot rin kasi itong mag-isa sa kanilang bahay, lalo't pagsapit ng gabi. Nagkataon pang hindi nakauwi ang asawang si Mando nung gabing iyon. At mabuti na lang din hindi nakauwi si Mando dahil may overtime ito at may tinapos na trabaho. Kung nagkataong nakauwi ito, tiyak lagot si Bato. Tinanong ni Vicky si Bato kung saan ito natulog. Ayon dito, hindi na siya pinauwi ng kanyang mga kaklase dahil gabi na at baka mapaano pa siya sa labas. Nagsinungaling na lang si Bato upang hindi na mag-alala ang tiyahin at matigil na ang pagdadada nito sa kanya. Agad kinuha ni Bato ang kanyang bag at mabilis itong nagpalit ng damit upang hindi mahalata ng tiyahin na iba ang kanyang suot na damit. At para hindi na rin siya pag-initan pa nito, ginawa niya ang lahat ng mga gawaing bahay. Pinuno niya ng tubig ang drum, mga container at mga balde sa kanilang banyo. Sipag-sipagan na lang muna ito upang makabawi sa hindi niya pag-uwi nung gabi. Mga ilang sandali, dumating si Lando at hinahanap si Bato. Magpapasama kasi ito sa pagkuha ng bigas sa kabilang squatter. May bisikleta naman ito kaya mabilis lang silang makakabalik. At dahil tapos naman na ang mga gawain ni Bato, kaya pumayag ito at mabilis na nagpaalam sa kanyang tiyahin. Mabilis na tumulak ang dalawa papuntang kabilang squatter. Habang binabaybay nila ang daan papuntang kabilang squatter, napansin ni Bato ang puno ng balete sa kalsadang kanilang dadaanan. Nasa tawid lang kasi ito ng kalsada at tila may kakaiba siyang nararamdaman dito. Lando. Tinapik-tapik nito ang balikat ng isa. Matagal na ba tong balete dito? Matanda na eh. Wika nito habang tinitingnan ang balete pagdaan nila dito. Ay naku naman Bato, huwag mo na ngang pinagpapansin yan. Kinikilabutan tuloy ako eh. Takot na wika ni Lando na binibilisan ang pagpadyak sa bisikleta. Naitanong ni Bato kung bakit naman ito kinikilabutan at anong meron. Ayon kay Lando, maraming nagbabangga ang sasakyan sa harap ng punong balete na yun. Dahil mayroon daw babaeng biglang tumatawid sa daan at may minsan pang sumasakay na lang daw basta ang babae sa sasakyan. Niloko naman ni Bato si Lando at sinabing huwag na silang dadaan doon at sinabayan ng nakakalokong tawa. Natawa naman si Lando at sinabing saan ito gustong dumaan, sa itaas at lilipad sila. Nagtawanan na lang ang dalawa habang binabaybay ang daan at bagya na ring nawala ang takot ni Lando sa baleteng iyon. Nang dumating sila sa kamag-anak ni Lando, agad nilang kinuha ang bigas. Hindi na sila nagtagal pa dahil padilim na. Pinasan ni Bato ang kalahating sakong bigas at mabilis na umalis ang dalawa. Samantala, halos nag-aagaw na ang dilim sa liwanag nang mapadaan ang dalawa sa puno ng balete. Ayaw nang tumingin ni Lando sa dakong iyon ng puno dahil natatakot ito baka makita pa nito ang babaeng nakaputi sa ilalim ng punong iyon. Kaya mas binilisan pa nito ang pagpadyak sa bisikleta upang malampasan na nila ang punong baleteng iyon.
Ngunit sa kakaiwas nilang iyon, nabigla sila sa nakita. Isang babae ang tila tatawid at maaari na nila itong mabangga. Biglang iniliko ni Lando ang bisikleta, ngunit hindi na niya ito makontrol, kaya sumemplang ito at sumubusob ang dalawa sa semento. Mabuti na lang ay sa sako ng bigas tumama si Bato. Si Lando lang ang maraming galos dahil sumadsad ito sa semento. Muling tiningnan ni Bato ang babae. Nasa ilalim na ito ng puno ng balete. Tila matalim ang tingin ng babae sa kanila. Mabilis na itinayo ni Lando ang bisikleta at agad niyaya ang isa. Ngunit hindi ito natitinag sa pagkakatitig sa puno ng balete. Kaya tinapik na niya ito at tinanong kung anong tinitingnan nito. Ang babaeng muntik na nilang mabangga ay naroon na sa ilalim ng puno ng balete, wika ni Bato, at tila masama ang tingin nito sa kanila. Sa pagkakasabing iyon ni Bato, tarantang sumakay sa bisikleta si Lando at hinila si Bato. Nanginginig nitong sinabing umalis na sila roon, baka daw kung anong gawin ng babaeng multo sa kanila. Saka madilim na at nakakatakot na sa lugar na iyon. Natapunan ng tingin ni Bato ang mga braso ni Lando. Napansin niyang nanginginig at nagtatayuan ang mga balahibo nito sa labis na takot. At dahil maraming galos si Lando, kaya inako na ni Bato ang pagmamaneho ng bisikleta. Alam niyang mahihirapan na itong magpadyak sa bisikleta dahil nananakit na ang mga galos nito at labis na rin ang panginginig ng tuhod nito dahil sa labis na takot sa multo. Saka baka kung saan pa sila mapunta at muli pang sumemplang. Bago umalis, muling sinulyapan ni Bato ang babae sa ilalim ng puno ng balete, ngunit wala na ito roon. Pagdating nila ng bahay, binigyan ni Lando si Bato ng 5 kilong bigas na iniabot naman nito sa kanyang tiyahin. Naikwento ni Bato sa tiyahin ang nangyari sa kanila at kung ano ang nakita nila sa puno ng balete. Kinilabutan naman ang tiyahin sa kwento nito, lalo't iniisip nitong wala siyang ibang dadaanan kapag namalengke, kundi ang daan lang na iyon. Nabaling naman ang isip ni Vicky sa punong tuod sa kabila ng ilog. Tila kakaiba raw ito at parang may nararamdaman itong hindi niya mawari. Tinanong niya si Bato kung may nararamdaman o nakikita ba ito sa punong tuod na iyon sa bandang likod ng bahay nila. Ayon naman kay Bato, wala pa siyang nakikita. Pero pareho silang may kakaibang nararamdaman sa punong tuod na iyon. Ngunit bili nito'y huwag na lang pansinin dahil hindi naman daw iyon nang gagalaw. Samantala, nagtataka si Bato dahil gabi na at wala pa ang tiyong mando nito. Tinanong niya ang tiyahin kung uuwi ba ang tiyong mando nito. Ayon kay Vicky, may tatapusin daw si Mando sa trabaho kaya kailangan nilang mag-overtime. Pagkatapos nilang kumain, pumasok ng banyo si Bato at naglinis na ito ng katawan. Pinagpawisan din kasi ito sa pagbibitbit ng kalahating sakong bigas at nadumihan din ito sa pagkakasentang nila sa kalsada. Saka tila hindi pa naaalis ang mabahong amoy nito mula sa mga nainom na alak, usok ng sigarilyo, pinaghalong pawis niya at ng mga babae sa kandungan niya noong gabi. Kahit na nga nakaligo na siya sa Jam's house, ay tila naamoy pa rin nito ang mga amoy nung gabing nagdaan. Mabuti na lang at hindi iyon naamoy ng kanyang tiyahin at hindi rin ito nagtataka na ibang damit na ang suot niya nang dumating sa kanilang bahay. Pagkatapos maglinis, agad nagbanig si Bato upang maghanda ng matulog. Aabangan na lang nito ang pagkatok ng tiyuhin kapag nakauwi na ito. Kinuha ni Bato ang kanyang itak at inilagay sa ilalim ng kanyang banig upang kung anuman ang mangyari, madali niya itong makukuha. Si Vicky namay naliligo na sa banyo dahil mainit at maalinsangan nung gabing iyon. Naiirita kasi ito kapag maalinsangan ang kanyang pakiramdam.
Ang banyo ay may maliit na bintana. Singawan ito ng amoy ng banyo. Pwede rin doon dumungaw palabas, kita ang sapa at ang sinasabing punong tuod. Pagkatapos maligo ni Vicky, napasilip ito sa maliit na bintana upang tingnan ang labas. Tila kasi may nararamdaman siyang tao roon. Nagulat na lang si Bato nang biglang nagsisigaw ang tiyahin at taranta itong lumabas ng banyo na hindi nakapagtatapis ng tuwalya sa kanyang katawan. Sumisigaw ito na may tao sa likod bahay. Nagmamadaling kinuha ni Bato ang itak at tinungo ang banyo. Sumilip ito sa maliit na bintana upang tingnan kung may tao nga, ngunit wala naman siyang nakita. Nanginginig na wika ni Vicky, nasa puno raw ang tao. Napadako ang tingin ni Bato sa punong tuod at kinilabutan ito sa nakita. Dalawang pare na nakaitim na abito ang naroon. Ang isa ay nakabigti sa sanga ng punong tuod at ang isa na may nakatayo sa tabi ng puno ngunit tila wala itong ulo. Tiningnan nitong mabuti ang nakikita sa puno, maaaring namamalikmata lang ito. Ngunit totoo nga ang nakikita niya at tugma ito sa nakita ng kanyang tiyahin. Subalit mga ilang sandali, bigla na lang itong naglaho sa kanyang paningin. Lumabas ng banyo si Bato, dala ang tuwalya at iniabot ito sa tiyahin na nooy takot na takot. O tiyang, ito na po ang tuwalya. Huwag na po kayong matakot. Wala na po. Saka sa palagay ko, di naman yun nanggagalaw ng tao. Nagpapakita lang sila dahil may gusto silang gawin natin. Iyon ay ang ipagdasal sila upang matahimik na ang mga ito. Wika ni Bato habang pinapakalma ang tiyahin nito. Dahil sa takot, nais ni Vicky na sa kwarto na nila matulog ang pamangkin. Tabi na muna sila, natatakot kasi ito sa taong naroon sa punong tuod. Napakamot naman si Bato dahil mainit at maalinsangan na nga sa sala nila, paano pa kaya sa kwarto na kulog at wala pang bintana? Wika ni Bato, huwag nang matakot ang tiyahin dahil siya na ang bahala sa multo o sa tao sa punong tuod na iyon. Saka naroon lang naman siya sa labas at kapag sumigaw ang tiyahin, agad siyang re-responde. Samantala, hindi pa tuluyang nakakaidlip si Vicky dahil sa kakaisip sa nakita. Bigla naman itong nagulat nang may kung anong ingay ang pumalabog sa labas malapit sa kwarto nila. Bigla itong bumangon at nagmamadaling lumabas ng kwarto at tumabi kay Bato. Doon na lang daw muna ito matutulog sa tabi niya at sasamahan na lang siyang hintayin ang pagdating ni Mando. Wala nang nagawa pa si Bato at hinayaan na lang ang tiyahing matulog sa tabi nito. Naawa na rin siya sa tiyahin dahil nagkakatroma na ito sa daming takot na nararanasan sa lugar na iyon. Ang mga nagiging sanhi ng takot at trauma ng kanyang tiyahin ay ang pagtatapon ng mga patay na nasalvage malapit sa kanilang lugar. Ang pag-aaway ng dalawang lasing na umabot sa patayan. Tapos eto pa, dumagdag pa ang mga kaluluwang nagpapakita sa punong tuod na iyon. Mga ilang sandali ang nakararaan, nakaidlip din si Vicky kahit pa labis-labis ang takot na nararamdaman nito. At kung nakaidlip na ang tiyahin, si Bato na may nakapikit lang at hindi pa ito dinadalaw ng antok. Naiisip nito ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Bakit siya napasok sa ganung grupo? Ang inaakala niyang maaasahang tropa ay siya palang magdadala sa kanya sa kapamakan. Saka naisip niya ang mga babaeng kasama nila. Sumusuong ang mga ito sa mapiligrong gawain na tila baliwala lang sa kanila. Pumasok din sa isip niya ang mga babaeng nakakasiping. Talaga ngang hindi na niya maiiwasan ang pakikipagtalik sa mga ito. Mga babaeng nais siyang angkinin at ariin. Tulad ng sabi ng diwata sa kanya, hindi niya sila mapipigilan. Aangkinin siya ng mga ito
habang nasa kanya ang mutya ng batong buhay. Hindi malaman ni Bato kung ano ang kanyang gagawin. Paano niya maiiwasan ang sensasyong dala ng mga babaeng nais siyang angkinin at ariin? Paano rin nito mapipigilan ang sarili sa mga tuksong nakahain sa kanyang harapan? Pakiramdam niya kasi nagtataksil na siya sa kanyang kasintahan. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.